Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng Panginoon. Palapakan po natin yung Panginoon. Salamat po sa lahat sa ating magiging chat, ang mga may bahay, sa mga kapatid natin sa lahat ng narito. Higyan po natin natin mga kapatid. Higyan po natin natin mga kapatid. Higyan niyo po. Yan, ngiti po. Yan. Gusto ko po kayong makita ang nakangiti. Ano po? Sapagkat ito po yung araw kung saan ay tayo po sumasama sa Panginoon. Ito po yung araw na dapat tayo ay masaya. Amin po ba? Amen. Amen. Say amen. Amen. Masaya ba tayo sumasama sa Diyos? Amen. Hindi na kasi makon. Kasi bakit? Ang dulot po ng presensya ng Diyos ay kagalakan. For the joy of the Lord is our strength. Pag malakas ka, masigla ka. Hindi ka nakasimangot. Amin po ba? Kaya ngitaan mo natin mga katabi, isang masayang ngiti mula sa ating puso. Yan. Salamat. Mula dito sa unahan hanggang sa dulo, isang mapagpalat na biyayang umaga po ang pinababot. Salamat. Narito ka. Salamat. Nandito rin po ako. Salamat sa pribilehong makatayo muli. Alala ko muling tayo po ay pandemic yata yun. Ano po? So, salamat sa inyong mga panalangin. Ako po ay lagi pong nasa silang kada Sabado. At salamat sa pag-iingat ng Panginoon dahil sa mga panalangin po ng bawat po sa atin. Pupatuloy po ng lahat po ng mga lingkod ng Diyos sa ingatan sa hanap ng mga ginagawang paghayo upang patuloy po na propagate, may pangaral ang mabuting balita. Ngayon po umaga, ako po ay nagpapasalamat sapagkat hindi po ako po ay nagkaroon ng pribilehyo na makabahagian sa gawain ng Panginoon. Tayo sama-sama mag-aral ng kanyang salita, magpuri at magpasalamat at matamang makinig upang tayo po ay pagpalain. Handa na ho ba tayo? Amen. Handa na po yata handa. Handa na ho ba tayo? Amen. Lahat ba tayo may Bible? Ayan. Kibukas po tayo sa ating text. Ano po? Siyempre po, ang pag-aaral po natin ay hindi tayo lumalayo sa team po natin. So kaya po ngayong umaga, muli nating balikan at basahin ang mga bersikulo ng talata kung saan po natin hinango at kinuha yung ating pong theme for the whole year. Sa Colossus 2:6 at ituloy po natin hanggang sa versikulo 15. Sige po, yung may mga Biblia po. Pagkakataon na po natin to para po makapakinig, makahawak at mapagpala. Makahawak ng Biblia, makapakinig at mapagpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sabi po dito, yamang tinanggap ninyo ang Panginoon si Jesus o si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa parang karapat-dapat sa Kanya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sasabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanglibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nang kay Kristo nang siya ay maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig na laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo bautismohan, lalibing kayo kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hindi, referring po sa mga non-Jews, tayo po yun, na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaunay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa magda bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Pinagpala na po ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kapagmahal na Diyos, Abba Father, our Heavenly Father, in the name of your Son, kami po ay patuloy na lumalapit po sa iyong anak na si Jesus.
At sa patnubay ng banal na Espiritu ngayong pong umaga, kami po ay dumudulog sa iyo upang ipagkatiwala ang gugugulin naming mga sandali sa pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Kaya mangusap ka po sa amin. Kaya mo pong maintindihan namin at maunawa namin kung ano ang mensahe mo sa buhay ng bawat sa amin sa araw nito. At upang sa ganoon, kami po ay tumanggap ng pagpapala sa kabuuan. Salamat po Diyos, gamitin mo lamang ang iyong paglingkod. It's more about Jesus. It's not about us. Ikaw lamang malulahati, ikaw lamang maparangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa ngalan po lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang natin magsabi na Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. At ganap na pong alas 10:15. Ang pabagat po ng ating pinag-aaralan ngayon ay siyempre po hindi tayo pwedeng lumayo sapagkat yun po yung ating pong pinag-aaralan sa buong taong ito. At yan po ay napaka-significant mga kapatid na pinag-aaralan po natin sa buong taong ito. Ito po sapagkat ito po ay may kinalaman sa individual nating buhay bilang mga mananampalataya. Sabi po dyan, rooted and built up in Christ. So dinagdagan ko lang po ng konti. Rooted and built up in Christ by knowing Christ deeper. Sabi po natin, deeper. Mas malalim. Ano po? Mas lalong lumalalim. Ano po? Kasi kilala na po natin si Jesus, narinig na po natin lagi ang pangalan ni Jesus, pamilyar na po lagi natin sa atin ang pangalan ni Jesus, kagaya ng mga taga-Colosas. Dati rin hindi nila alam at kilala si Jesus dahil meron na silang Diyos. Meron na silang kinikilala ng ibang Diyos. Kaya po ang problema po sa aklat po o sa simbahan po ng Colosas, yung panahon yun, pag binasa ko ang kabuuan ng Colosas ay meron pong Gnosticism belief. Yan po ang problema na in-address po ni Paul yan po sa Colossians Church. Ang ibig sabihin po ng Gnosticism belief, pinag-mix-mix nila ang mga bagay na espiritual ay banal, yung mga bagay na matter, yung mga bagay sa lupa ay evil. Yun ang paniniwala nila. Pinag-mix-mix po nila yon. Kaya napakahirap po kapag relihiyon po ang nagdala ng kaligtasan. Kasi ang dami mong paniniwalaan. Ang sabi diyan, kailangan mong obserbahan yung araw, yung pagkain, para maligtas ka. Kapag binasa niyo po yan, more deeper, mga kapatid, makikita niyo dyan na sinawatayan ni Apostol Pablo. Ano po? Kaya, he refute all the heresy na teaching dito po sa aklat po ng Colosas. Pag sinabing refute, pinabulaanan po niya lahat yun. Sinansala niya lahat yun. Parang sa panahon po natin ngayon, wala rin yung pinagkaiba. Kapag tayo po ay hindi mas malalim sa pagkakilala kay Jesus, marami pong pwedeng teaching, marami pong pwedeng katuruan na pwedeng bumihag din po sa atin. Kaya ang tawag po doon ay counterproductivity o counterproduction. Kinokontra niya, counterproductive. Ibig sabihin doon, kapag yun ang napatanim sa'yo, yun ang nailagay sa isip mong turo na counter po, ibig sabihin hindi ka lalago, hindi ka maghuhugat ng mas malalim. Bakit? Eh, kontra sa katuruan ng Kristyanismo ang nalalaman mo, ang pinag-aaralan mo, ang napapatanim sa iyong puso at sa iyong isipan. Kapag kontra, doon sa itinuturo ng Kristyanismo pananampalataya ang pinagbubulay-bulayan mo, ini-entertain mo, pinanunood mo, ang tawag yan, counterproductive. Hindi ka lalago. Hindi ka uunlad. Hindi ka maglalalim ang ugat. Actually, may ugat na po tayo, kaya nga past tense na po. Yan tama po ba? Kaya lang sabi diyan, dapat more deeper. Mas lalo pa dapat lumalim. At lalalim po yan kapag nakilala mo ng mas malalim si Jesus. Meron pong, di ba sabi diyan sa verse, niyamang tinanggap na ninyo si Jesus. This is the most fundamental teaching of Christianism. Tama po ba? Ang lahat ng tao dapat tanggapin si Jesus, hindi relihiyon, hindi denominasyon, hindi ang sino mang leader. Ang tatanggapin mo ay si Jesus. Para ikaw ay ma-born again, para ikaw ay makakilala, magkaroon ng spiritual regeneration. Tama po ba? When you receive Jesus Christ, you got born again in your spirit. Tama po ba? Nabubuhay yung patay mong espiritu. Nagkakaroon ka ng kamalayang spiritual. Amen? Ngayon,
nagiging bago na yung pananaw mo. At yun ang nangyayari kapag narinig mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Tama po ba? Ako rin, dati rin, iba rin yung paniniwala. Hindi ko pa narinig yung katuruan ng Kristyanismo. Hindi ko naintindihan. But then and then, kapag nababasa na natin, narinig natin ang mensahe ng Panginoon, ang mensahe ng Kristyanismo, ang mensahe ng ginawa ni Kristo para sa akin doon sa cross, nagkakaroon po ng kaibahan yung ating pananaw. Nagkakaroon po ng panibagong kaisipan at kaalaman. Ngayon, yung tinanggap ninyo, sabi niya sa mga taga-Kolosas, lumakad kayo ayon sa kanyang kalooban. Mas malalim. Tama po ba? In short, mas lalo kayong lumago. Tama? Kaya sabi doon, so paalala po mga kapatid, bago tayo dumako doon sa counterproductive na teaching niya ni Paul, ay siguraduhin mo na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. May baguhan mo ba dito? First time? Wala naman po? Siguraduhin mo na hindi lang ikaw ay nakagisnan mong sumimba dito. Matagal na akong sumisimba dyan. Okay na yun. Hindi ho. Siguraduhin mo, kahit anak ka pa ng pastor, tumanggap ka kay Jesus. Amen po ba? Amen. Can you say amen? Kahit ikaw ay matagal nang sumasayaw dito, kumakanta, siguraduhin mo, tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Dahil kung hindi, you are not yet Christian. Tama po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Wala ka pang connection sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. So napakahalaga po nun. Hindi yung pagdalo sa simbahan ang magpapaging Kristiyano sa iyo. Hindi yung pagbibigay, kundi yung pagtanggap mo ng personal kay Kristo. Kaya sabi niya sa mga taga-Kolosas, yamang tinanggap niyo na si Jesus bilang Panginoon sa tagapagligtas, lumakad kayo ayon sa kanyang kalooban. Tama po ba? So sabi niya, ito. Sabi niya doon sa Kolosas, sa binabasa ko natin, alam ko po nabasa na po natin ito, pinag-aralan na rin po natin ito, gusto ko lang pong balikan. Sabi niya, manatili kayo sa verse 7, at sa kanya, isali sa kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. Take note mga kapatid. To know more about Christ, someone must taught you or teach you. Tama po ba? Sabi niya, isang ayos itinuro sa inyo. Tama po ba? Yung mga taga-Kolosas pa, basta na lang naging Kristiyano? Hindi po. May nangaral. Sino po nagturo doon? Marami pong nagturo. At isa dyan, na sumulat dyan, ay si Apostol Pablo. Tama po ba? At yung sulat na yan, binasa. Itinuro. Amin po ba? Kaya napakahalaga ng pakikinig at pagbabasa. Amin po ba? Ngayon, sabi dyan, isang ayos itinuro sa inyo. Mga kapatid, ito po. Kung walang nagtuturo, parang wala nang pinag-event sa estudyante at sa guro. Tama po ba? Kung walang guro, meron po bang gagraduate? Ganun din po sa Christian belief. Kapag ang nagtuturo po, kaya nga po, huwag lang natin ilagay sa balikat ng pastor yung responsibilidad. O kasi ang mga pastor hindi nagtuturo, o magturo man, ang depende po kasi dyan mga kapatid, hindi po ang paglago nakabase lamang sa galing ng pastor. Tama po ba? Kasi kapag kahit gaano kagaling ang pastor, kasi pag ang pastor, magaling mag-Arabic, mag-English, mag-Aramaic, mag-Greek, kung hindi ka naman nag-aaral at hindi ka masidhi at mataimtim na matuto, wala rin mangyari. Kaya yun po yung picture po ng book o Church of Bereans. Tama po ba? Alam naman natin yung story ng book of Bereans. They're not just listening to what Paul preached. They eagerly and search the scripture. Tama po ba? Masidhi nilang pinag-aaralan, di po ano tinuturo kung ito po ay tama o mali. And by that, nangyayari po yung collective effort and the result po is growing church. Amin po ba? At kung sa katabi mo, dapat ikaw yun. Amin po ba? Amen? Amen. Lalago ang church. Bakit? Hindi lamang yung magaling na nagtuturo. Yung estudyante ng salita ng Diyos, masidhi, mataimtim, masipag. Amin po ba? Hindi lamang laging, pastor, subuhan mo ko. Amin po ba? Pastor, ano kayang putahin mo ngayon? Masarap yan. O, hindi naman nagsasawa ang ating mga pastor, lalo na sa ating bishop na maganda ng masarap na putahe. Kaya lang, ang tanong, ikaw ba? Sinusubuhan mo rin sa sarili mo? Nag-aaral ka ba talaga? Huwag lang natin ilagay doon sa balikat ng pastor. Amin po ba? Kasi sabi niya sa binasa po natin mga kapatid, manatiling kayo sa, at isali sa kanyang yung buhay, magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro. So napakahalaga po ng ministry po ng mga teachers. At ang pastor dapat ang unang-unang kaloob sa kanya magturo. Tama? Kapag ka ang pastor po ay hindi nagtuturo ng salita ng Diyos, wala pong matututunan ang miyembro. Tama po ba? At ikaw naman, at ako naman bilang miyembro,
dapat masidhidin ang ating puso na matuto. Para na sa ganoon, maging ako po ay mas lalong malago at mas lalong maging full of gratitude, maging mapagpasalamat dahil nakikilala mo ng lubusan kung sino si Jesus. Sa verse 8, diyan makikita nyo, sabi niya, mag-ingat kayo. Tingnan niyo po mga kapatid, diyan po natin titinan yung counterproductive na teaching na binabanggit ni Apostol Pablo. Ito po yung kalimitang nangyayari ngayon, mga kapatid. Ang tawag niya ay counterproductive. Hindi ka lalago. Bakit? Ito. Sabi niya, tininan ko po sa King James, sabi niya, beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Yan po yung una. Ano po yung una? Yung filosofiya na walang kabuluhan. Sa mundo po na ginagalawan natin, marami ng taong pilosopo. Tama po ba? Amen. Ito na nga lang pilosopo niyan eh. Naku, simba ka ng simba. Baka lumagpas ka na sa langit. Di ba? Sumimba ka na ng Miyerkules, sumimba ka pa ng Biyernes, sumimba ka pa ng Linggo, sumimba ka pa ng Sabado. Aba, baka lumagpas ka na sa langit. Isa sa mga filosofiya ng tao. Ang tawag niyan, counterproductive, hindi ka pinaka-encourage na dumalo sa gawain. Tama mali? Counterproductive po yun. Ayaw niya na lumago ka. Kasi yun ang filosofiya ng mundo. Baka lumagpas ka sa langit. Practice kayo na practice. Punta kayo na punta sa church. Baka lumagpas ka sa langit. Isa yan sa filosofiya ng mundo na walang katuturan. Tama po ba? Yun po yung sinasabi niya sa mga counterproductive na mag-ingat kayo. Sabi po natin, mag-ingat. Beware. Sabi niya, mag-ingat kayo na baka kayo mabihag. Parang sa Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sabi niya, nagsimula kayo sa Espiritu, nagtatapos kayo sa laman. So kaya ang mga Kristyano ko mga kapatid, dapat ingat-ingat naman. Amin po ba? Bakit? Sa mundong ito, maraming filosofiya. Ito yung mga filosofiya nilista ko po, inisa-isa ko. Sa mundo po, this is to believe. Tama po ba? Yung malimang makita ko, saan ako maniniwala? Kaya po yung counterproductive sa pananampalatayang tinuturo ng Biblia. Tama po ba? Counterproductive yan. Tayo po, tinuturuan, maniwala ka sa salita ng Diyos. After you believe, you will receive. Tama po ba? Pero sa mundo, malibang makita ko, hindi ako maniniwala. Kapag hindi ko nahipo, hindi ko nahawakan, yan ang mundo. Yan ang filosofiya ng mundo. Kaya ang mga tao, more on, in reality sila. Kapag spiritual na, no? Iwala ka dyan. Yun ang filosofiya ng mundo. Ano pa? Ito yung mga counterproductive na sinabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa filosofiya na walang kabuluhan at walang katuturan. Ang sabi dito, ito po, ang Biblia, gawa lang yan ng tao. Isa yan sa matinding pilosopo na dati-dati nag-discourage sa akin para mabasa ng Biblia. Eh kung gawa lang yan ng tao, hindi may mali din yan kasi lahat ng tao nagkakamali. Tama po ba? At tama naman at ginawa talaga ng tao. Eh mas mahirap kung ginawa yan ng hayop. Tama po ba? Naiintindihan ko nung pinagpabulay-bulayan ko na talagang gagamitin talaga ng Diyos tao kasi kung paano makakaralit ang tao, ang Diyos sa tao kung hindi niya gagamitin ng kapwa-tao. Tama po ba? Amen? So kaya kapag hindi ka naging mas malawak sa pangunawa, nagpadala ka sa filosofiya ng mundo na walang matuturan, wala na counterproductive, hindi ka na magbabasa ng Biblia. Tama po ba? Hindi mo na ba aalamin ang kalooban ng Diyos? Sasabihin mo, ay wala naman yan. Ikukumpara mo pa ang Biblia sa mga kagaya ng mga sikat na aklat, kagaya ng Shakespeare book, yung mga kung ano-ano mga sikat na mga aklat. Ikukumpara mo na para bagang ang aklat, ang salita ng Diyos ay parang pagkuhanan lamang ng good manners and right conduct. Which is wrong. Yan po ay spiritual. Amin po ba? Yan po, salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Higit na matalas kaysa magkabalitan ng tabak. Tama po ba? Amen? So kaya po, kapag kayo po paniniwala yan, eh, yung tawag po dyan ay counterproductive. Ang sabi nito, ito ba? Hindi naman ako gumagawa ng masama, siguro naman pupunta ako ng langit. Yun yung mga filosofiya ng tao. Hindi naman ako nag-rape, hindi naman ako kriminal, hindi naman ako gumagawa ng mga mabibigat na kasalanan, siguro naman sa langit ako pupunta. Filosofiya po ng mundo yan. Which akala nila sila ay mabuti, sapat ng kanilang kabutihan para sila papasukin sa langit. Pero sabi ng Biblia, counter po yan sa sinasabi ng Biblia ng lahat ay mga kasalanan. Therefore, if you are sinners, if I am sinners, we need a Savior. Tama po ba? Kailangan mo na tagapagligtas. Pero kapag yan ang pinaniwalaan mo, yung mga filosofiya walang kabuluhan sa mundo, counterproductive mo. Hindi ka lalagong, hindi ka mag-uugat ng mas malalim.
Eh kasi yun ang itinanim mo sa isipan mo. Yun ang napatanim sa'yo. Ito pa, matindi. Kinukutan nito. Ito yung madalas na. Minsan, ginagamit ito ng mga Kristyano. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Parang maganda, no? Dati ko, pinaninigan ko rin mo yan eh. Pero sa Biblia pala, kinontra po yan. Sabi ng Colossians, hindi po ako nagsabi nun, sabi ng Biblia, sa Filipos 2:13, siya ang nagbibigay sa atin ng desire. Basahin nga po natin para masabi malinaw. Filipos. Marami po verse. Nakita niyo ba? Stress na po yung mahingan yung mga versikulo. Pasuliw lang po. Meron na po. Nasabi dyan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayang may sagawa ang kanyang kalooban. Tingnan niyo po yung verse na yan. Sino nagbibigay sa iyo may sagawa at magbigay ng desire? Sino po? Ikaw ba? Tayo ba? Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Kung may nagagawa ka, dahil yan sa biyaya ng Diyos, dahil sa lakas ng kaloob. Sa ibang translation, sabi doon, I can do all things through Christ's energy. Alam niyo po ba yung energy? Kaya nauso yung energy drink. Di ba? Sino po na yung energy drink? Sipin mo pag kayo pagod na, kahit antong-antong ka na, anong gagawin mo? Iinom ka ng energy drink. Anong nararamdaman mo? Sumisigla ka ba? Naabdol mo ba yung gusto mong magawa? Lumalakas ka ba? Because of that energy drink. Pero alam niyo po ba, spiritually speaking, kapag ikaw ay nangihina, kapag ikaw ay may pinagdadaanan, kapag si Jesus ang iyong nilapitan, at hindi mo pininindigan na para bagang may magagawa ka sa sarili mo, kundi dumipindi ka sa magagawa ng Diyos sa iyo, dahil siya naman talaga ang gumagawa sa iyo, you can do all things through Christ. Ano sa amen? Totoo po yun. Kinontra po yun ng Biblia. Nasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ka lang, totoong maawain ng Diyos. Amen? Pero kaya ka nakakagawa dahil din sa Diyos. Amen. Wala ka nang magagawa wala sa Diyos eh. So kinontra mo ba? Yun ang pilosopiya ng mundo. Kaya kailangan gawin mo ito, sikat ka. Tama naman po yun, hindi po tayo kontra. Kaya lang, huwag mong sasapawan yung kapangyarihan. Nasa sa iyo na kapag ikaw ay Christian. Kaya ka nakagawa dahil kay Kristo. Amen? Yun yung mga pilosopiyang counterproductive para bagang magaling ako. Mahusay kasi ako. Mabilin kasi ako. Kaya mo nagagawa yan. Kaya mo naisip yung trabaho yan. Kaya ka nakapag-isip ng trabaho yan. Kaya nakapag-isip ng business na yan. Kaya nasa ilan yan. Kaya mo natikhayan because of the grace of God. Ano sa amen? Kaya sa biyaya lang ng Diyos. Wala na yung may pagmamalaki. Yun yung mga filosofiya na binabangga ng Biblia, mga kapatid. At yan po, kapag pinanindigan nyo yan, counterproductive po yan sa paglago mo bilang Christian. Kasi you are more depending on your own, not to Christ. Parang ikaw na ngayon ang magaling. Parang ikaw na ngayon ang mahusay. Hindi na si Kristo. Kasi yun ang pininindigan natin, yun ang filosofiya ng mundo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Which seems right. Parang, oo nga. Pero kapag Kristyano ka na, binangga po niyan ang katuruan niyan. Hindi po, kaya ka lang nakakagawa dahil din sa lakas. Dahil si Lord din na nagbibigay sa iyo ng kakayanang gawin ang kanyang kalooban. Pwede po papalapakan natin ang kalooban. Amen. Kaya wala kayo pagkakamalaki. It's more about Christ. It's more or less about us. Amin po ba? Si Kristo ang bida. Hindi tayo. Kaya mo nagagawa yon. Kaya ka nakakagawa nun kasi dahil sa lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. At si Lord mismo ang gumagawa sa iyo. Amen? Ano pa? Pag sinampal ka, sampalin mo din. Yun yung kataruan ng mundo, filosofiya ng mundo. Inatakan ka, tapakan mo din. Alam niyo po, kinontra po yan ng Biblia. Sabi ng Diyos, ang paghihiganti sa Kanya. Can you say amen? Romans chapter 14, basahin niyo po doon. Sa akin ang paghihiganti. Sa mundo po, gantihan. Itong mundo ang filosofiya, gantihan. Pagalingan, kompetisyon. Sa Diyos po, hindi ganun. Lahat po dapat sa Diyos tayo dumili. Yung mga filosofiyang makamundo na walang katuturan, yan po yung mga filosofiya na minsan ilalayo ka kay Kristo. Ilalayo ka sa Panginoon. Kaya alam niyo po ba, we must be very careful. Kasi sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mabihag. Kasi sa mundong ito, maraming mga counterproductive teachings that will lead you far away o mapapalayo ka lalo kay Jesus.
Imbis na lumago ka, umunlad ka, bagsak sa Panginoon, eh, iyon kasi ang mundo. At yun po ang in-address ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ang kasi ang katuruan doon, o dapat hindi ka kumakain ito, hindi ka humihipo nito, hindi ka dapat gumagawa nito. At dapat yung mga araw, yung mga buwan, yung mga pesta, ayan, kasama po yan dyan sa pag-aaralan po natin. Dapat ipinangingilin mo. Ito pa, gusto ko pong inagdag. Yung filosofiya po ng mundo, yan po yung sinasabi ng Romans chapter 12, verse 2. Ano sabi ng versikulo niyon? Sa ulo niyo po yun. Sabi doon, do not be transformed to the pattern of this world. Amin po ba? You know why? Because this world has its own pattern. Meron siyang sariling pamantayan. Meron siyang sariling filosofiya. Meron siyang sariling batas. Meron siyang sariling pinaniniwalaan. At malayo po yun sa paniniwala na itinuro ni Kristo. Ang mundo po ay palayo sa Diyos. At hindi na po yun. Ang mundo po ay hindi kinikilala ang Diyos. Dahil ang mundo ito, mayroong sariling Diyos. Tama po ba? Sabi ng 1 John chapter 4, may Diyos sa mundo ito. May nag-ahari-harian. Tama po ba? Kaya po kapag hindi po natin mas lalong nakilala ang Panginoon, sigurado po yun mga kapatid, hindi ka uunlad. Lalo dumaan ang maraming pandemic, na para bagang ang mundo po ay abala at inabala na po tayo sa mga bagay na panlupa at nawala na ng pagkakataon yung mga bagay na para sa Panginoon, yung mga panambahan, puro online na lang. Alam niyo po, sabi nga dyan, baka lumampas ka sa langit kapag ikaw ay nasimba lagi. Eh, hindi na po pandemic, bumabalik na po ngayon kahit paano yung sigla ng church. Tama po ba? Kaya kung ikaw ay hindi na nasimba, ilang 2 taon na lumipas, sumimba ka na. Ano sa utak dapat lagi ka na nasimba? Amin po ba? Kasi counterproductive po yung katuruan na yun. Counterproductive po yun, hindi ka lalago sa bahay lang. Alam niyo po, iba po yung online, hindi ko sinasabing hindi maganda yun. Maganda po yun kung dahil pandemic. Pero kung hindi na po pandemic, ano pa ba ang nakakahadlang sa'yo para hindi ka gumalo sa church? Isa nakakaupot. Dito na lang ako sa bahay. Mag-uumay na lang ako. Hindi na ako magbibihis niya naman. Hindi na ako maliligo. At ang matindi pa, hindi ako makapagkakaloob. Yung pala, iwas pala sa kaloob eh. Sabi mo sa tabi mo, hindi ko yun ha. Iwas pala sa pagkakaloob, kaya pala gusto online na lang lagi, ayaw na sumimba. Ang totoong Kristiyano, masayang magbigay sa gawain ng Diyos. Amen. Ang totoong Kristiyano, sabi doon sa mensahe natin ni Bishop, gusto mong makalig ang Diyos kapag ikaw ay nagkakaloob. Because giving is a worship to the Lord. Amen po ba? Sinasamba mo ang Diyos doon. Hindi yan kontribusyon. Huwag mong tawagin abuloy yung pagkakaloob sa Diyos. Hindi yung patay ang Diyos. Hindi mo yan abuloy. Gamitin ang salita abuloy. Kasi alam niyo po ba, marami pong weak translation sa Bible. Ginamit po dyan abuloy. Gamitin nyo nga sa Panginoon, aabuluyan mo ang Panginoon. Ano ang Panginoon patay? Di ba? Maraming weak translation sa Tagalog. Kaya pag binasa mo sa English, mas maganda. At pag tinignan mo sa original Greek text, mas lalong lumalalim yung kahulugan at naiintindihan mo lalo. Eh hindi pala gano'n. Isipin mo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Weak translation po yun. Bakit nahuhubad ba ang pagka-Diyos? Hindi ho yung damit. Hello, nagkano ba kayo? Sabi nung, He emptied Himself. In-empty niya lang yung kanya sarili, hindi hinubad. Sa Tagalog, wala kasing angkop na Tagalog ng panahon i-translate ko ang King James. Yun yung nakita ng mas malapit na lingwahe. Pero tandaan niyo po, ang pagiging Diyos nature, hindi po yung damit na nahuhubad. Hello, nandiyan ba kayo? Marami pong weak sa Tagalog na translation minsan. Kapag binasa mo yan, naniliteral mo na, nako. Yun na yung sinasabi natin na nalayo ka na sa tunay na kahulugan. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi natin na philosophy ng mundo, ito yung isang sa babala. Sabi mo natin, babala. Sabi niya, mag-ingat kayo. Yamang tinanggap niyo, lumakad kayo, magpakalalim kayo. Sa mga itinuro, sa kanya tinuro sa kapag lumago ang inyong pananampalataya. Tama po ba? Eh ngayon, mag-ingat kayo kasi ang mundo, mayroon talagang i-insist sa'yo. Ituturo sa'yo at kahit hindi mo pakinggan, minsan kahit saan ka magputalan ka yun. At kapag yun ang in-entertain mo, hindi lalalim yung pagkakilala mo kay Kristo. Ano pa? Yung una, philosophy and vain deceit. Pangalawa, tradition of the man. Ito na. Sa Pilipinas, ito po, tinignan ko po ito, pinag-aralan ko po yung mga tradisyon natin. Alam nyo, ang mga tradisyon po natin, una, ito po,
ang mga Pilipino po, narahuyin tayo sa fiesta. Hello, nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? By grace ni Lord, unti-unti nang nag-evangelize sa mga Pilipino. Tama po ba? Isipin mo, kapag pumunta sa fiesta, babasahin ka, tapos sinasayaw nila yung mga santo nila. Di ba? Nasa kalsada, nagsasayawan. Alam niyo po ba, marami po tayong kinagis na ganyan, kahit mangutang, basta lang makapaganda sa fiestahan. Nandiyan ba kayo? Totoo po ba yan, mali? Tawag yan, tradisyon. Tradisyon ng tao, hindi galing sa Diyos yun. Tinuro yan ng mga tao, nasaling-saling sabi. Nasabi dyan? Sige, balik niyo po sa study sa Colossus, chapter 2, verse 8. Sabi dyan, bukod doon po sa mga filosofiya, yung mga tradisyon. Ano pa? Ano ba yung mga tradisyon na yan? Fiesta, mga anting-anting, mga subo, mga kinabisan na po natin. Tama po ba? Kasi dito may mga subo pa. Alam niyo, mayroon daw hindi mamatay-matay, gawa ng subo eh. Alam niyo ba yung mga anting-anting na yan, maski sa amin? Ito ba matindi? Yung horoscope. Ito ang matindi ngayon, yung medyo updated at latest. Yung tinatawag na feng shui. May feng shui yan. Ano yung feng shui? Pinupulsahan niya yung ano ba yung swerte? Alam niyo ba ito nakakalungkot ha? Imbis na dumipende ka kay Lord, dumidepende ka na doon. Tama ko ba? You are believing more than the teaching of Jesus Christ, that kind of teaching. Mas pinapahalagahan mo yung kaysa kay Kristo. Mas mahalaga sa iyo yung inihula sa iyo ng mga awring, yung ano ba yung sinasabi ng horoscope ko. Yun yung nai-inculcate sa ating isipan. Hello, nandiyan ba kayo? Pasensya na po, gusto ko lang kung makita natin ito. Kasi ito po yung mga counterproductive para tayo lumawag kumundan sa pagiging Kristiyano. Totoo po yan. Binanggit yan ni Pablo. Yung mga tradisyon, ito po'y nagpasalin-salin na. Sa Pilipinas po, isa pa, nabanggit ulit yan at may talako rin, naalala ko, yung pamahiin. Na hindi makawala-wala kahit Kristiyano na. Masama daw ganito. Masama daw ganito. Naku po. Alam nyo, nung ako'y karoon ng service sa patay, sa sila. Paglabas ng patay, di pa ako nakalabas, binato yung baso. Muntik na ako tamaan ng mga bubog. Alam nyo bakit? Yung mga kapatid natin, hindi naman gumagawa yung mga kamag-anak nila, ang paniniwala, bago dalhin sa bibingan daw yung patay. Kinakala magbasag ka. Ano ba naman katuruan nyo? Saan nagmula yun? Ang tanong, saan nagmula yun? Tinuro ba ni Kristo yun? Wala eh. Kaya minsan nakapagtataka, huwag kang magwawalis sa gabi. Baka lang mabasa mga grasya. Alam mo, maraming Pilipino na naalipin dito. Hindi makawala-wala. Ito yung sinasabi na gusto ng mga counterproductive. Hindi ka uunan, hindi ka lalago kay Kristo dyan. Kasi you are more on depending on that kind of heresy, on that kind of teaching. Yun yung sinasabi niya dyan. Mga nakagis na, alam niyo po sa mga hodol ko, balik na po tayo doon sa pinag-aaralan po natin. He was addressing the Colossians church, which they are more influenced by the Hebrew belief. Na-influensyahan sila ng Hebrew belief. Alam niyo ba tradisyon ng Hodyo? O ba, maski ngayon, yung ate ko po, maski pag-araw pa talaga sa Sabat, maski yung paghipo ng elevator, ayaw nila. May iba pang hihipo ng elevator. Imagine niya, kasi bawal pagtrabaho. Tradisyon po yun. Mahigpit po yun. Paano ka ngayon, dapat may kasama lang yung katuwang. Naging katuwang po ang kapatid ko ng isang pamilyang Hudyo sa Australia. Yung po pala ang tradisyon nila, hindi, bawal talaga magtrabaho. At kapag sasamba ka sa Diyos, alam mo, kailangan may ihahandog ka talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat pag sasamba ka, may ihahandog ka sa Diyos. That is the traditional belief of every Jews. Kasi bakit? Kaya nga itatayo naman nila yung latest na nag-ibalo ng templo. Latest po na balita yan. Talagang ready na lahat. Kasi hindi na sila nakakapag-perform. Natira lang kasi yung wall na lang. Tama po ba? Nakarating na po sila Bishop Paul. So nakarating mo ba kayo sa wall? Yung dinadasalan na, yun na lang natira. Kaya ang gusto nila, ma-restore yung templo nila kasi ibabalik nila yung kapag sasamba sa Diyos, meron kang animal worship.
niyo po? Yun. Yun ang tradisyon ng mga Hudyo. Kinakailangan pag-Sabat, walang gagawin. Kapag di trabaho. Kinakailangan, alam niyo po ba ito? May dalawang story short. Ang buong kautusan, ang Mosaic Law, kapurak lang ang malabag mo. 99.9 na sunod mo, makasalanan ka pa rin. Kasi ang hinidiniban ng Diyos, perfect. May perfect ba? Wala. Yun ang tradisyon ng Hudyo. Na ang kala nila, sila ay maliligtas ng magiging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng, ang tawag ko dyan, religion. Sa panahon natin, there are many religion in the Philippines that are not existing, ganun po ang katuruan. Kailangan gawin mo kailangan magpinitensya ka, kailangan ganito ka, puro ganun. Do pa mo, para ma-earn mo, ma-profit mo, matanggap mo yung pinagtrabahuhan mo. Kaya alam niyo po ang kagandahan ng mabuting balita, mamaya pag-aaralan pa natin yan. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Kasi yung philosophy and basic, yan po ay narito na sa mundo. At pangalawa, yung mga traditional belief na papasa-pasa na kinagisnan po natin. Yan po yung mga counterproductive para hindi ka lumago. Kasi sapat na sa iyo yun, tama nito na lang pinaniniwala ako. At kapag hindi mo binasa ang Bible, hindi mo masyadong maintindihan ang mensahe ng Panginoon. Kaya sabi sa panghuli doon, yung pangatlo, rudiments of the world. Mga rudiments, ano po ba yung rudiments? Pinag-aralan ko po siya. Iyan po pala ay, ang halimbawa niya po dyan, yung rudiments of the world, yun po yung tinatawag na evolution. Yung paniniwala ng tao galing daw sa, at yung mundo naggawa lang sa pamamagitan ng nag-evolution, may evolution na nangyari. Pagsabog, tapos yun yung mga katuruan ng mundo. Kasi sabi dyan, traditional, tapos elemental teaching of this world, o kaya, ang sabi ko na ginamit sa King James po ay rudiments of the world. Yung mga, alam niyo po ba, yung mga elementary teaching dito sa mundo, bata ka pa lamang, lalo sa Amerika po, kaya marami pong lumabas na mga atheists. Alam niyo po ba yung mga atheists? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi yun ang natanim sa kanila. Yun ang ini-insist ng mundo. Ginawa ng subject sa kanilang eskwelahan. Walang Diyos. Hindi mahalaga ang Bible. Imagine po ninyo yan. Counterproductive po yan para mas lalo ang tao ay makilala ng malalim si Jesus. Hindi ka na makakakilala sa Diyos. Ilalayo ka na nga sa Diyos na katuruan ng mundo yan. Isipin mo, ang tao galing sa hayop. At ito pa, itinuturo na ngayon na mayroon talagang alien. Kaya nauso yung alien. Nauso yun. May alien daw talaga. Mayroon daw UFC ba? Unidentified. Ano ba yun? UFO pala. Yan lang, napapatali niya sa mga isip na ba? Ay, may alien. Ay, may nakatira sa Mars. May mga tao nagpapalaganan po niya ngayon. At ngayon, sa ating mga kapamilya na naniniwala na dyan. Mas pinaniniwalaan nila kaysa sa Bible. Yan lang, nandiyan ba kayo? May nadadala na rin sila. Yun mo yung nakakalungkot. Isipin mo, yung mga elemental teaching ng mundo na walang, mas pinaniniwalaan nila yung turong yun kaysa sa salita ng Diyos. Yun mo yung mga counterproductive, hindi ka mas lalong magiging malapit sa Diyos, ilalayo ka sa Diyos. Kasi nabibihan ka na unti-unti. Wala ka ng panahong manalangin, wala ka ng panahong magbasa ng Biblia, wala ka ng panahong dumalo sa gawain. Ano mangyayari sa'yo? Counterproductive po yun. Hindi ka lalaro. Hindi ka mag-uugat kay Kristo. Ano ugat ang aasahan mo? Tama po ba? Kaya binabala po yan ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossians. Kaya alam nyo, isa nakakalungkot, ang tao po, parang ano yun, inalap na nila yung animal instinct, yung survival mode. Matibay, pagalingan. Hindi yung tayo ganun. Ilikha tayo ng Diyos na mabubuhay na hindi ka lang mag-isa. Kailangan mo ng kapwa mo. Amin po ba? Yung manisa na ilan. Ang survival mode, yan po ang ugali ng mga hayop. Ang mga hayop po, kapag dinala mo sa isang isla, kapag nagutom sila, paglalapaan sila. Hello, nandiyan ba kayo? Ang tao po, ilikha tayong kalarawan at kawangis ng Diyos ayon sa kanyang katuwiran at kabanalan. Tama po ba? Hindi tayo kagaya. Kaya minsan nakakalungkot po, yung animal instinct, dahil yung katuruan galing na tayo sa hayop, pinanindigan na hayop siya. Galing siya sa hayop. Kasi po, galing hayop. Ang hayop po, kahit alaga mo, ang pusa, pag naapakan mo, ang gagawin sa'yo? Pagdating ka.
Kahit alaga mo pa yan, kagatin ka niya. Abangan mo eh. Yun ang instinct nila. Tama po ba? Kaya minsan kapag pinaniwalaan mo yung katuruan na yun, ang tao po, kung ilang madanggil, nanuntok na. Sa kalsada, pag driver, kung ilang nagmura na agad. Yan ang animal instinct. Tatandaan mo, nilikha kang kawangis at kalarawan ng Diyos ayon sa kanyang katwiran at kabanalan. Amin po ba? Hindi ka hayo. Inilalayo tayo ng mga elemental teaching ng mundong ito na makamundong katuruan at hindi ayon kay Kristo. Yan, babalik na po tayo. To see to it that no one sa verse. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirit of the world, and not according to Christ. Sabay-sabay mga maraming sabihin. And not, everyone say, and not according to Christ. Ano po ang ibig sabihin ni Pablo dyan? The knowledge that must inculcate in your mind should be Christ-centered. Should be Jesus teaching. Must be Christ teaching. Hindi yung turo ng mundo, hindi yung kinagisnan mo, hindi yung ano tinuturo ng mga filosofiya ng mundo, hindi yun. Kasi kapag yun ang natalim sa isip mo, you will never grow in your Christian life. Hindi mo lalalim ang pagkakilala mo. Ano say amen? Dapat si Kristo, ngayon, the question is this. What is the teaching about Christ? Ano ba ang turo patungkol kay Kristo? Imagine po niyo, tingin po kayo sa akin, maraming sabihin niyo, kilala ko yan si Jesus. Pero ito po ang hiwaga ng Kristyanismo. With Christ, sabi ng John 1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. At sa verse 14, sabi ko, and dwelt among us. Ano po yan? Misteryo po yan. Bakit? The God incarnate in human body. Tama po ba? Ang Diyos bumaba sa lupa. Imagine ninyo, may hiwaga po ba doon? Aba, kapag ikaw ay mayaman, mahirap maging mahirap. Tama po ba? Ang hirap kaya, wala kang kakainin, ang damit mo ay mabaho, wala kang sapatos, tapos hindi ka sa lansangan, dating mayaman ka. Madali ko ba yun? Tanongin ko ay sa realidad ng buhay, madali bang gawin yun? Sa movie, madali lang yun. Sa palabas, madaling gawin yun. Pero sa realidad ng buhay, mahirap po yun. Kaya mas mahirap po yung mga mayayaman na biglang naghirap. Tama po ba? Mas maganda pa nga yung galing sa mahirap, ikaw ay unti-unti tumataas. Tama po ba? Kasi alam mo yung pinagalingan na ang Diyos po, ang tindi. Ang sarap ng buhay ng Diyos sa langit. Pero sabi doon, nagkatawang tao ang Diyos. This is a miracle. This is an amazing teaching of Christian belief. Bakit? Inabot ka ng Diyos. Kaya ang ganda ng kata natin. Niyakap ka ng Diyos. Inibig ka ng Diyos. Kaya ang sabi na, alam mo po ba, ang teaching ng Panginoong Hesus, ito po, sabi niya sa Matthew chapter 9, habang ang nais ko, hindi mga hain at handog. Mercy and grace. Habang ang gusto ng Diyos. Kaya naparito, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ako'y naparito, hindi para sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Imagine niyo yung dala ng, alam niyo po mga kapatid, ito yung minsan hindi na ituturo ng marami. Na Christ came in the form of flesh. Basahin natin yung sumunod na verse niya. Paki-4 sister. Verse 9. Ang sabi niya, tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung versikulo ng Bible. Verse 9. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. Tingnan niyo po yung verse na yan. That is mouthful verse. Napakaraming pwedeng i-mensahe dyan. Alam niyo ba kung bakit? Ito yung sabi ko sa inyo na minsan, bakit hindi natin pinapaniwalaan si Jesus? Mas pinaniniwalaan nila yung mundo, yung katuruan ng mundo, yung kinagis nila. Kaysa ito, tinan nyo, sa kanyang pagkakataong tao, nasa kanya ang kaluwalhatian at ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Bumaba ang Diyos dito sa lupa. Ang rason, bakit siya bumaba? Kasi para bigyan ka ng pag-asa at pagpapala na matatanggap mo ngayon mismo pag tinanggap mo at maging sa buhay na darating. Wow! Nasa Kanya! Kaya sabi ko nga, kung hindi mo paniniwalaan si Jesus, mas sino ba paniniwalaan mo? Tao o ang Diyos? Mas maniniwala na ako sa Diyos.
kaysa sa tao kasi ang tao nagkukulang at nagkakamali. Tama po ba? Mas naniniwala ako kay Jesus. Dahil sa Kanya po, sabi diyan sa Tagalog, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Alam niyo mga kapatid, if you are truly a believers of Christ, dapat kilala mo si Jesus, yung tinatawag natin Christology teaching. Sabi nga pa natin Christology. Ito yung minsan hindi na pag-aaralan ng marami. Sino ba talaga si Jesus? Kaya tingin lang bakit kay Jesus. Ano lang yan? Propeta lang yan. Ay, tao lang yan. Bakit? Hindi nila nakikilala si Jesus na mas malalim. Alam niyo po ba, tatandaan, hindi po 50% tao at 50% Diyos. Hindi po. Kasi ang 50-50 dinadala sa ICU. Tama po ba? Siya po ay 100% na Diyos, 100% na tao. Kasi kung hindi po siya Diyos, walang infinite value ang kanyang kamatayan sa krus. Bakit? Sabi ng Biblia na parito siya para tuparin at ganapin ang hinihingi ng kautusan. Tama po ba? Sa kautusan po, hindi ka pwede maghandog ng merong kapintasan. Kailangan niya ba kayo? Pwede ba? Merong putol na tayo niya, putol na paa, niyahandog mo sa Panginoon. Pwede po ba yun? According to the law? Hindi pwede. Kaya si Jesus, walang bahid dungis ng dugo ni Joseph at ni Mary naligasa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang tawag po dyan ay yung Christology teaching po. Napakalalim po niyan. Kasi bakit? Isipin mo, bakit hindi na kailangan ipanganak siya sa pamamagitan ng pamamaraan ng mundo kay Joseph at kay Mary, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi si Joseph, nananalit sa kanya ang makasalanang likas. Tama po ba? Eh kung may dugo sa kanya nagmula sa bahagi sa buhay ni Jesus Christ bago siya nabuo, eh di makasalanan na rin si Jesus. Tama po ba? Eh hindi tayo matutupos. Wala kang katubusan, wala kang kapatawaran. Tama po ba? Kaya napakahalaga dapat makilala mo na mas malaki. Hindi lang si Jesus ay kilala ko na yan si Jesus, tinanggap ko na yan si Jesus. Sino ba talaga si Jesus sa'yo? Hindi mo ba alam? Si Jesus, maganda ang kalalagayan dati. Nagsakripisyo siya para sa'yo. Kaya ang tawag po dyan, sukdulang biyaya na. Amin po ba? At yung biyaya niya, yun ang dapat maging driving force para mas lalong mo yakapin at mahalin ng Diyos. Sipin mo, inibig ako sa kabila na tayo kasalanan. Hindi niya hinintay na maging matuwid ka para mamatay siya sa krus. Nauna niyang ipinadama ang kanyang pagmamahal. Sukdulang biyaya ang pinadama. Alam, babasahin po natin, mga kapatid, ang John chapter 1 verse 14, next kung tinan po natin sa Tagalog. John chapter 1 verse 14. Ang sabi dito, naging taong salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at kapayapaan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ko bilang bugtong na anak. Tingnan niyo po sa King James. Kasi minsan sa Tagalog kulang na po yung naisalin. John 3:14. Sabi diyan, 1:14 pala. Sabi sa verse 14. Nandiyan pala. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as of the only Son of the Father, full of grace and truth. Tingnan niyo po yan. Verse na yan. Si Kristo po ay punong-puno ng katotohanan at biyaya. Siya po yung ipinadala sa atin na grasya. Para tayo na walang kakayanang iligtas sa ating sarili ay matubos at maligtas at magkaroon ng pag-asa sa buhay na inaasam natin na buhay na walang hanggan. Kaya tingnan nyo, kapag hindi mo nakilala si Jesus, bakit siya kinakailangan magkataong tao? At bakit siya nagkataong tao? At ano ang mensahe niya? Alam niyo po si Kristo nabuhay sa ilalim ng kautusan. Tama po ba? Nabuhay siya sa ilalim ng kautusan. Kasi mula sa Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant, hanggang sa panahon na dumating si Kristo, umiiral po ang Mosaic Law. Na kinakailangan ganito, may mga ritual, may mga kailangan gawin. Pero hindi nila alam na pagdating ng Messianic Covenant, sabi natin Messianic Covenant, yun po yung dala ni Kristo sa atin. Ano po ba ang laman ng Messianic Covenant? Tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay kinahabagan lamang ng Diyos. Natanggap mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Wala kang ginawa. Wala kang may pagmamalaki. Tama po ba? Iyan ang dala ng Messianic Covenant. May proof po yan. Hindi po ako magsasalita sa sarili ko lamang po.
Tingnan po natin ang Hebreo. Hebreo chapter 8. Tingnan niyo po. Subaybayan niyo po mga kapatid. Maraming alam akong bersikulo. Ayan. Pwede po ba, Sister Isra? May halaman? Tingnan niyo po sa verse 13. Paki-highlight lang po. Ano po? Babasahin ko muna yung verse 7. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana kailangan pa ng pangalawa. Sabi dyan, ang sumulat ng Hebreo sa verse 7. Ngayon, sa verse 15 at 13, ano sabi dyan? Tingnan niyo po yung saling translation dyan sa English Standard Version. ASV po yan. For the one of whom these things are spoken belong to another land. Verse 8, 13. Chapter 8, verse 13. Yan, salamat. In speaking of a new covenant, He makes the first one obsolete. Sabi pa natin, obsolete. Ano po ibig sabihin ng obsolete? Out of date na. Due date na. Tama po ba? Lumampas na. Kapag ikaw ay nagtitinda, lumampas na ang date. Anong ginagawa mo? Kakainin mo pa ba? Ibebenta mo pa ba? Pag sinabing obsolete, wala na. Sabi ng Romans chapter 10, verse 4. Basahin po, pakitingnan po rin natin. Romans chapter 10, verse 4. Maganda po dyan sa English Standard Version. Romans chapter 10, verse 4. For Christ is the end of the law. Tingnan niyo po mga kapatid. Mula sa bundok ng Sinai, doon binigay ang law. Tama ko ba? Umandar ang tren. Pagdating ni Kristo, tapos na ang kautusan. Ginawa niya na ang kautusan. Nagkakaroon mo tayo mga kapatid. Kaya hindi ka dapat nabubuhay sa kautusan. Kasi nakilala mo na si Jesus. Sabi ng Hebrew chapter 10, ang lahat ng bagay nito ay anino ng darating. Tama po ba? Ito, sa science na lang po, huwag kayong lumayo. Kapag ang ilawan ay nasa harapan ko, nasaan ang anino ko? Nasa likuran. Nung sa lumang tipan, anino pa lang. Kasi yung mga ginagawang rituals doon, yun ang gagawin ni Kristo sa bagong tipan. Tama po ba? Bagong kasunduan. Kaya ang dala ni Kristo, bagong kasunduan, ito'y mas mainam sa lumang kasunduan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Si Kristo po, ang dala niya ay mas mainam na kasunduan. Hindi niya hinintay na maging mabuti ka. Gawin mo ang lahat. Makasunod ka muna bago kanya yakapin. Hindi yung ganun ang mabuting kasunduan. Niyakap ka muna. Para yung kabutihan ng Diyos na tanggap mo, yun ang maging driving force. Para mas lalo kang manginig na maglingkod, mahalin mo rin ang Panginoon. Ano sa amen? Amen. Yan ang biyaya. Yan ang dala ni Kristo, yung Messianic covenant. You did nothing. Jesus Christ did it for you. Ginawa lahat ni Kristo para sa iyo. Kaya kinumpleto niya ang kautusan. Ginawa niya ang kautusan. At ito po ang tanong, when was the effectivity of the new covenant? Hindi, pastor, nagsimula sa Matthew ang bagong kasunduan. Hindi ho. Actually, si Kristo, nabuhay po siya na nasa ilalim ng kautusan. Tama po ba? Sa ilalim siya. Yung lahat ng requirements ng kautusan, inihandog siya. Tama po ba? Lahat? Sinunod po niya? Lahat. Wala nga siya kasalanan eh. Perfect. Ang tanong, kailan naging effective ang bagong kasunduan? Tingnan natin ang Hebrew chapter 9. Ito po yung dala ng turo ng Kristyanismo na dapat makita po natin. Sa verse 16, tingnan niyo po 9 verse 16. Sundan niyo po. Sige po, tingnan po natin yan. For when a will is involved, the death of the one who made it must be established. Next. Tingnan niyo na po sa taga. For a will, o yung testament, ang will yan, yung parang testament ng kasunduan, takes effect only at death, since it is not enforced as long as the one who made it is alive. Ang sabi sa Tagalog, ang kasunduan, yung covenant, walang effective kapag buhay pa yung gumawa ng kasunduan. Andiyan ba kayo? Kapag buhay pa yung gumawa ng kasunduan, wala pa. Parang ganito. Ako, mayroon akong maraming kayamanan. Tapos ito para kay Grace, ito para kay BJ. Kapag buhay ako, wala pa pong pakinabangin sa kanila. Tama ko ba? Pero pag patay na ako, that is the only moment in the time that my will and last testament will affect to my son and daughter. Can we say amen? Nagkakaroon naman po tayo. Yung bagong kasunduan ang dala-dala ni Jesus ay nag-effective lamang nung mabubuo ang kanyang dugo doon sa krus. At dapat alam mo to, para hindi ka napaglalalangan ng mundo. Na ikaw at ako na kay Kristo ay may natanggap ng biyaya. Amin po ba? Can we say amen?
Kasi maraming Kristiyano mga kapatid, hindi nila ito naintindihan. Ano ba ang dala ng Messianic Covenant? Kailan ba ito nag-effective? Actually, kasi si Kristo po, nabuhay sa ilalim ng kautusan. Hindi po nagsimula nang mabuhay si Kristo ang bagong kasunduan. Nag-take effect lang ang bagong kasunduan nung mamatay si Kristo sa krus. Kaya naalala niyo, pag nag-Holy Communion tayo, yan po establish ng church. Tama po ba? Kapag ginagawa ng alalahanin niyo ito ang tipad ng bagong kasunduan. Hello, nandiyan ba kayo? Ano yun? The blood of the Lamb is the one who cleanses us and redeems us and gives us hope in eternal life. Can you say amen? Palapakan po natin doon sa Jesus. Yung dugo ni Jesus, nagdala ng biyaya, pagpapala, kaligtasan, kapatawaran. At kapag hindi mo alam yan, hindi mo naiintindihan ang dala ni Kristong kasunduan. Nabubuhay ka pa sa anino. Kasi nung nasa harapan mo ang ilawan, nandun po pala ilawan sa likuran mo, ang makikita mo anino. Pero kung umarap ka sa salamin, kasi si Kristo na ang ilaw ng sanlibutan, tama po ba? Dumating na ang ilaw, yayakapin mo ba yung anino mo? Nandito na nga ang ilaw eh. Siya na yung kaganapan. Because Christ is the end of the law. And He is the one who fulfill the demands and requirements of the law. Alam niyo, maraming mga tao, alipin pa rin ang kautusan. Pinag-mix nila yan. Ang tawag yan ay mga mixture. Kumbaga sa Pilipino, ang tawag yan ay yung pinangarap ng Pilipino at pilaang. May yung lingwahe salita sa atin yan, ang tawag yan. Mistiso. Ang katuruan po, salamat po. Yung salitang mistiso, nakakalimutan mo lagi yun eh. Alam niyo, ang dala ni Kristo, napakainam kaysa sa lumang kasunduan. Christ came to bring us in the new and better covenant. Niyakap ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Sa kabila na tayo kasalanan. Hindi niya na kinagailangan, hinintay pa na maging mabuti ka, matuwid ka. Yan ang dala-dala ni Jesus. Kaya sabi niya, doon sa binasa natin, kung walang kalikulaan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. At sabi ng chapter 8, verse 13, obsolete na, due date na, lumampas na, outdated na yung kasunduan yun. Kasi dinala na nga ni Jesus ang realidad. Dala na dyan ba kayo? So now, you are in Christ. Sabi niya pa natin, I am in Christ. I am in Christ. Kaya nga dati kanina sa una pa lamang, totoo bang na kay Kristo ka na? Totoo bang tinanggap mo na si Jesus? Kasi kapag hindi mo pa tinatanggap si Jesus, ang tawag sa iyo, gaya-gaya, puto maya, may asawa sa playa. Tawa lang po kayo ng konti. Ano? Ganun po yun. Hindi ka naman totoo eh. Nakikisabay ka lang sa agos. Gaya-gaya ka lang, ay sisimba kayo. Simba rin ako. Hindi ko sinasabi masama po yun. Ang ibig kong sabihin, tinanggap mo na ba talaga si Jesus? Nakilala mo na ba talaga si Jesus? Not based on the philosophical teaching of this world, not based on the traditional teaching of this world, not based on the rudiment of this world, but according to the pure gospel of what Jesus did on the cross. Nagtagumpay na ba si Kristo sa cross? Amen. Nagtagumpay na siya. Hindi magtatagumpay pa lang. Kaya titignan po ninyo mga kapatid, sa binasa po natin, balik tayo sa text po natin, sa Colossians. Pasensya na kayo, medyo hahaba ng konti at ho. Bago po yun, sabi ni Pablo, dahil tinanong ko na, ano ba ang teaching patungkol kay Kristo? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 3, ipinasya ko na wala akong ibang ituturo kundi si Jesus. Alam niyo mga kapatid, si Pablo, walang ibang dalang-dalang mensahe, kundi yung ginawa ni Kristo para sa mga tao. At ganoon din sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Sabi niya, ipinangangaral ko si Jesus, hindi ako. It's more about Jesus. It's more less to me or none of me. It's more about the Lord. Hindi ako. Ako ay parang palayong lamang, nasisigdan. Sabi niya. Kaya kapag may itinuturo sa likod ng pulpito, dapat si Jesus ang bida. Amin po ba? Amen. Any teaching, any kind of teaching, which are not lifting and giving praise and glory to the name of Jesus, you must be very, very careful. Kapag ang katuruan mo ay hindi itinataas si Kristo, hindi yung ginawa ni Kristo para sa iyo, hindi yung lahat ng mga ginawa ni Kristo para sa iyo, at hindi si Jesus ang napaparangalan, mag-ingat po tayo. Baka yan ay galing sa mundo. And take note mga kapatid, the church is church.
And the church is owned by the Lord Jesus Christ. Amin po ba? Siya may-ari ng church. Kaya ang church, dapat ang bida dyan ay si Jesus. Kaya ang Church of God, meron pong board of practice, lagi pong inisip niyan para sa kapurihan ng Panginoon. Amin po ba? Amen. Pwede po ba palapakan natin ng Panginoon? Yun lagi yung inisip. Paano maabot, napapalamas ng kalagaran ng mabuting balita? Gusto rin namin the last of the last days. Yan ang church ni Lord. Hindi natin pwedeng adapin yung teaching ng mundo, dadalhin mo sa church. That's wrong. Mali po yun. Yung mundo, dapat ang dalhan natin ng Ebanghelyo. Hindi yung mundo ang magdadala ng teaching sa church. Kapag ganun po ang estelo, magiging kulto po ang isang church. Magiging kulto ang church. Kasi hindi na po biblical base. Hindi mo na pinakikilala sa tao si Jesus. Christ is 100% man, 100% God. And Christ brought us or bring us into new and better covenant. And that covenant is you saved by grace, you receive everything by grace, nothing about us, it's more about Jesus. Siya lang lahat. Wala tayo. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2, for you are saved by grace, through faith. It's not because of your work so that no one would boast. Kasi kapag may kaparte ka, magmamalaki ka. Kasi ang ugali natin, lalo yung nature na luma natin is magyabang. Ang tawag ko rin ay performance syndrome, masakit. Ako dyan, magaling ako dyan. Hindi naman masama yun. Kaya lang, you have to give all glory to God. Kaya pag may mga ginagawa tayo, dahil sa pangunan ng Bishop, to God be all, maski sa panahon ni Bishop Levi, tama po ba? To God be all Glory. the glory. Less about me, it's more about Him. Tama po ba? Wala ako. Wala ako. Hindi ako yun. Ginamit lang ako ng Diyos. Ako'y putik lamang na ginamit ng Diyos. Parang yung putik na ipinahid doon sa matang bulan. Tama po ba? Kagaya tayo noon. Ginamit lang tayo ng Diyos. It's more about Jesus. Siya dapat ang ma-glorify. Siya dapat ang ma-magnify. Siya dapat ang maitaas. Siya dapat ang makilala at maging bida. Ito po, if you are in Christ, these are some truth from the Bible, mga kapatid. Naiiwanan ko ngayong baga. 4 na bagay. $11:16 pa lang naman. Mga 11:30 siguro tapos na po tayo. In Christ, number 1, by the way, the former status of the Gentiles are, ito po, yung mga sumusunod. Tingnan po natin, Ephesians chapter 2, verse 11. Ito kasi yung dating kalalagayan natin. Nung wala pa tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po ha, Ephesians chapter 2, verse 11. Ito, kaya alalahanin ninyo, makitingnan po natin dyan sa Ephesians 2:11. Yan, maganda po dyan. Basahin po natin dyan. Mas maganda pa, itingnan po natin dyan. Therefore, remember that at one time, you Gentiles, referring to all of us, sa mga hindi Hudyo. Tayo yun, ha? Tayo yung ina-address dyan ni Pablo. Yung mga taga-Colossus, Gentiles din po yan. Yung mga taga-Ephesians, Philippians, they're all Gentiles, which they become Christian, kaya sila ay nagkaroon ng access. Sabi dyan, therefore, remember that in one time, you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Pakisunod. Tinawag tayo mga hindi tuli, na mga tuli, kagaya ng mga Hudyo. Remember that you were at that time separated from Christ. Dati, bilang Hudyo, malayo tayo. Hiwalay tayo kay Kristo. Bilang Gentiles, I mean. Alienated from the commonwealth of Israel. Hindi ka Hudyo. Alien ka sa kung ano man merong turo sa Hudyo. Hindi ka sakop ng katuruan yun. Amin po ba? Alienated from the commonwealth of Israel and its strangers to the covenants of promise. Dati yun. Having no hope. Imagine mo, dati tayo yung hopeless. No hope. No hope at all without Christ. And without God. Meron tayong God. Kaya lang yung sinasabing God dyan, big letter G or D, na ibig sabihin sa Greek word ay
Theo, which means the God who created the heavens and the earth. Yan yung tunay na Diyos. Kung wala, hindi mo pa nakikilala yan, pinakilala siya ni Kristo sa lupa, meron ka mang Diyos, pero hindi totoong Diyos yun. Nagkakaroon po tayo. Tuloy. But now in Christ, ito na, but now in Christ, Jesus, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Wow. Ngayon, dahil ikaw ay na kay Kristo na, nakipag-isa ka na kay Kristo, ikaw na dati malayo, ikaw na dati walang Diyos, ikaw na dati walang pag-asa. Ano nangyari? Inilapit ka na sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo. Wow! Ito ang kagandahan, mga kapatid. And that teaching we receive only by faith. Tama po ba? By faith. Kaya, the just shall live by faith. Romans chapter 1 verse 17. Tama po ba? Tama po ba? Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi na according to the law. Because law is realistic. Dapat sinusundan mo yun at walang magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Which yun ang in-address niya sa mga taga-Colossus. Kasi many are more depending on outward requirements and rudiments. Naman niyo pa mga kapatid? Ngayon, dahil kay Kristo, sa verse 17, for in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Amin po ba? Kaya sa madaling salita mga kapatid, sa Panginoon, ikaw ngayon ay na kay Kristo dahil tinanggap mo na si Jesus. Ito yung unang teaching dyan. Ito yung unang dala ni Kristo na matatanggap mo. Number 1, sa verse 13 ng Colossians chapter 2, verse 13. Pakibabalik natin kapatid. Salamat sa iyong pagsisikap na makita natin yung mga versikulo. Kasi mahalaga po tayo. The Bible is the voice of God. Amin po ba? Without the verse, I will never believe on your teaching. But if there is a verse, you have to listen it carefully. Amin po ba? Kasi sabi po ng Bible yan. Ano sabi dyan? In Christ, Colossians chapter 2 verse 13, in Christ, and you who were dead in your trespasses and uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Tingnan niyo po sa Tagalog. Sabi dyan, kung ikaw ay na kay Kristo na, dati ikaw ay patay, pero ngayon buhay ka na. Sabi mo sa tabi, buhay ka na. Hindi ka na patay. Ano ibig sabihin nun? Pastor, buhay naman talaga ako. Alam niyo po ba, ito naiintindihan ko nung nag-araw-araw ko lang, pinag-aralan ko maigi. Nung magkasala sa iba't sa sabi ng Diyos, kapag kinain mong buong ito, mamamatay ka. Pero nung kinain, hindi naman namatay. Tama po ba? Namatay mo ba sila? Hindi. Ano ang namatay sa kanila? Hindi po yung kaluluwa, hindi po yung body. Ito'y sumunod na lamang. Ang unang namatay sa tao, ang ating buhay spiritual. Yung buhay mo na relasyon sa Diyos. Yun ang namatay. Kaya lahat tayo, na hiwalay kay Kristo, lahat tayo patay. Ang tawag po dahil, you are just mere existing but not living. You are like ang tawag doon sa palabas na yun? You are like zombies. Ang mga tao sa mundo na wala kay Kristo, na hiwalay kay Kristo, patay. Spiritually speaking. Pinatunayan po yan ng Ephesians chapter 2, verse 1 at patuloy. Ikaw ay patay dahil sa mga pagsalansa. We are dead spiritually. That's why our problem is spiritual. Ang tao po na hiwalay sa Diyos ay patay. Ang buhay, na sinasabi ng buhay siya, hiwalay sa nagbibigay ng buhay, ay hindi totoong buhay. Kaya sabi ni Kristo na parito ako upang magkaroon kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasihan. Ang tawag po niya sa Greek word, yung buhay dyan ay Zoe life. Hindi po bios life. Kasi yung bios life, yung natural life, diyan kinuha ng mga guro yung salitang subject ng biology subject. Nakuha po natin? Study about life. Tama po ba? Yung life po na tinutukoy dyan ay hindi po, kapag tinignan sa Greek word, ay hindi yung bios life, kundi Zoe life. Ang Zoe life, ito yung buhay ng Diyos na inihinga sa hilong ni Adan na namatay nung magkasala dahil gumawa ng kasalanan. Nagkakaroon ba tayo mga kapatid? Kaya lahat ng taong hiwalay sa Diyos, patay. Para kang zombie. Kung ano yung kailangan laman mo, yun lang ang kailangan mo. Kaya mga taong wala sa Diyos, alam mo kung ano kinahumalingan? Trabaho dito, trabaho doon, abala dito, abala doon, walang panahon sa Diyos. Nagkakaroon po tayo? Kasi hayop sila sa dugo. Tama? Yun ang zombie. Yung zombie tinutukoy ko, hindi ka yung zombie, hindi ikaw. Wala na silang pinagkakabalahan, kundi pag may nagkay, kaya patay
zombie. They are just merely existing but not living. Kaya ang taong hindi pa nakakasumpong kay Kristo, hindi pa tumatanggap kay Kristo, is spiritually dead. Ngayon sabi ka, dahil ikaw ay nakisa na kay Kristo, dating hindi ka tinuli ka ni Jesus, na ang ibig sabihin, binago ka, at ang sabi ka, God made alive together with Him, and having forgiven us all our trespass. In Christ, mga kapatid, para matapos po tayo, in Christ, you are now become alive, forgiven, and no longer living in condemnation. Sabi pa natin, no longer living in condemnation. Alam niyo, maraming Kristiyano, minsan lagi nabubuhay. Nakagawa ng mga kasalanan. Mga kapatid, totoo yun, lahat tayo nakagawa ng mga kasalanan. Pero, ang totoong Kristiyano, hindi talaga nagpapatuloy sa pagkakasala. Tama ba? Nakalagay naman sa Bible. Tama? Hindi mo i-enjoy yung kasalanan. Hindi ka mag-i-enjoy doon. Oo, lahat tayo nagkakamali. Kasi pinoprocess pa tayo ng Diyos. Amen? Pero ito, kasi nakalagay sa Bible, panghawakan mo yun. Pinatawad na ba kasalanan mo o patatawarin ka lang? Ito hindi malulok minsan ng marami. Pastor, totoo ba talaga pinatawad na ako ng Diyos? Mga kapatid, ito ha. Logically speaking na lang. Logically thinking na lang. Kung hindi ka pinatawad ng Diyos at walang kabuluhan yung dugo ni Jesus, para ano pa namatay si Jesus sa krus? Isipin nyo. Kaya alam nyo sa totoong Kristiyano, natawag po kasi ng napakalalim na teaching, yung tinatawag natin, itinalaga ka na ng Diyos. Alam na ng Diyos kung sino yung mga kikilala sa Kanya. Alam na ng Diyos kung sino yung mga maglilingkod sa Kanya. Alam na ng Diyos in advance lahat ng gagawin mo. Kasama na yun, package na po yun, doon sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya ang salitang ginamit dyan ay past tense. Tinanong ko, forgiven, hindi will be forgiven. Tama po ba? Pag sinabing forgiven, ano yan? Pinatawad na, hindi pa? Pinatawad na. Wala na hong itinira si Jesus na utang ka. Yan ang katuruan ng Kristyanismo. Lahat ng kasalanan mo, binayaran na ni Jesus. Holy faith. Wala nang natitira. Kaya bakit ka pa magagawa ng kasalanan? Binayaran na nga eh. Di ba yung illustration lagi na narinig natin, yung kalapati na binili, pinalaya, tapos nung mabili, pinalaya, bumabalik ulit sa hawla. Maraming Kristiyano nabubuhay sa condemnation. Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Are you in Christ? Kung ikaw na kay Kristo, sigurado doon. Hindi ako nagsabi noon. Salita ng Diyos ang nagsabi. Binuhay ka na nga eh. Dati patay ka eh. At hindi lang yun, pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Kaya hindi ka na dapat nabubuhay sa condemnation. Alam niyo, maraming Kristiyano siya, tumatayo na. Paano ko pa ganito? Mayroong nadidimong proses. Ay, hindi mo na ako harap yan kasi nagagawa ko kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang kinin po natin yan, sabi sa Hebreo, tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po ito. Ito po. Bible is the voice of God. Hebrew chapter 10. Tingnan niyo po mga kapatid. Verse 12. Chapter 9, verse 12. Minsan lamang pumasok si Jesus, si Kristo sa daang kabanal-banalan. Ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirang bakal kanyang dalang dugo, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay minibisik sa mga tao na tututurin na marumi sa gayon, sila magiging malinis ayon sa katusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialin niya sa Diyos ang kanyang sarili at walang kapintasan, ang kanyang dugo, ang luminis sa ating puso't isipan upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Mga kapatid, ang dugo ni Jesus ay higit na sapat pa. Sabi nga po natin, higit na sapat pa. More than enough. Higit pa. Kaya kahit gaano ka karami, gaano ka makasalanan, parang ang tingin mo, hindi ka natatanggapin sa church. Parang tingin mo, hindi ka natatanggapin ng mga pastor. No. Makawala ka sa ganun kaisipan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kung gaano man kalaki ang nagawang kasalanan, maging kasing laki man ang barko, may mas malawak na dagat na kayang yakapin ka ng pagpapatawad ng ating Diyos. Kung matagal ka nang hindi sumisimba dahil sa akala mo, parang nalimutan ka na ng church, ito na yung panahon
para lumago ka at lumalim sa iyong pagkakilala kay Kristo. Ito na yung panahon, sumimba ka. Umatin ka, mag-involve ka, kung music ministry ka, music ministry. Kung dance ministry ka, dance ministry. Pero siguraduhin mo na may relasyon ka kay Kristo. Tama? Siguraduhin mo na nakisa ka kay Kristo. At angkinin mo that if I am in Christ, if you are in Christ, we are already become you. God made us alive. Binigyan ka na ng buhay. At hindi ka na nabubuhay dapat sa condemnation. Pangalawa, nandiyan yan sa Colossians chapter 2 verse yung binasa natin. And pangalawa, in Christ, you are set free and no longer in the bondage of sin. Sa kay Kristo, ito po ha, hindi ko sinasabing you are free to sin. I said, you are set free if you are in Christ in sin. Ang kasalanan, wala nang kapangyarihan kung ikaw ay na kay Kristo na. Kasi bakit? Namatay na nga siya para sa kasalanan natin. Tama mo ba? Kaya sabi niya, nasaan ang iyong kamandag o kamatayan? Diba? Namatay na siya para sa ating kasalanan. Tama? Tinalo na niya, ginapi na niya. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, pinalaya ka na ni Jesus. Hindi ka na dapat bumabalik sa kasalanan. Amen? Kasi yung biyaya na natanggap mo, yun ang magiging dahilan para kamuhian mo ang lahat ng kasalanan. Basahin nga po natin Titus chapter 2 verse 11. Pwede nga highlight, sister. Titus chapter 2 verse 11. Sabi niya, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, and then verse 12, training us to renounce. Ano yung i-renounce? Ano yung mga tatangyan? Ano yung mga dapat hindi na natin gawin? Ungodliness and worldly passions, and to live self-control, upright and godly lives in the present age. Yung biyaya ng Diyos, yun ang magiging driving force para mas lalong mong kamuhian ang kasalanan at mas lalong yakapin ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, at lumakad ka sa kanyang dakila sa gitna lamang ng kanyang kalooban. Hindi yung law ang magdidiman sa'yo. You are set free from the law. Sabi ng Galatians chapter 1, pinalaya ko na kayo, huwag na kayong muling paalipin. Alam niyo po, binasa niyo po ang book of Galatians? Yung mga taga-Galatia kasi, narahuyo sila, nabiyag silang muli mula sa espiritu, nabalik sila sa laman. Ang ibig sabihin, bumalik sila sa performance ulit. Nabinalaya na nga sila ni Kristo. Kaya in Christ, you are set free and no longer in the bondage of sin. Wala na, pinalaya ka na. And number 3, in Christ, you receive victory and the wrap up or package of blessing. Sabihin pa natin, wrap up. Ano ba yung wrap up? Yung, para nakita na kayo ng ano? Yung straw ng na tinitinda na napakarami, nakatali. Alam niyo, nung mamatay si Kristo, balik tayo ng Sister Giselle sa Colossians chapter 2, verse 15. Ayan, tinan niyo po dyan. Sabi dyan, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by trampling over them in Him. Alam niyo, ipinarada niya na talunan na ang demonyo. At sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sinama ka niya sa parada ng kanyang talumpay. Palapakan mo natin yung mga. Kasama ka hindi. If you are in Christ. Ano ba? If you are in Christ, you are included in His victory. Tinalo niya na sa Satanas eh. Tinalo niya na ang kamatayan. Tinalo niya na kaya may wrap up of blessing. May package of blessing sa kanyang ginawa doon sa cross. Bakit? Una, ginapi niya ang kamatayan. Ginapi niya ang kasalanan. Tama mo ba? Yan ang Christianismo teaching. Kay Kristo, kapag na kay Kristo ka na, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. But remember sa mga kapatid, you are not free to make sin or to do sin. You are set free from sin because of Jesus Christ did on the cross. Amin po ba? Pero hindi ka malayang gumawa ng kasalanan. Because the grace of God will enable you to do righteousness. Amin po ba? Ngayon, ito. Doon dinisarmahan niya ang demonyo, ang kaaway, tinalo niya na, nagtagumpay na siya, kasama ka doon. Wow! Ito magandang balita mga kapatid. May ginawa ka, wala? Wala. Sino ang gumawa ng tagumpay? Si Kristo. So, it's more about Jesus again. It's not about us. Amin po ba? It's more about what Jesus did. It's not about our
ipinaragal niya na. Kasi yun ang tradisyon ng gera. Sa gera, kapag natalo na at sumuko na, dadalhin ka doon sa lugar nila, tapos ipaparada, natalo na namin ang kalaban namin. Ganun ang ginawa ni Jesus. At ang magandang balita na yung mga kapatid, kasama ka sa tagumpay ni Kristo. Kaya huwag mong isipin, talunan ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Pastor, lagi ako pinararamdaman. Mga kapatid, sa rapa o blessing or package of blessing, kasama binayaran ni Jesus at pinagaling ni Jesus ang ating mga karamdaman. Isaiah chapter 53 verse 4. At kinumpirma po yan ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Tama po ba? Ngayon ito po ang mahalaga, mga kapatid. Sa Kristyanismong katuruan, sa bagong kasunduan dala-dala ni Jesus, ikaw ay pinalaya na, ikaw ay binuhay na, hindi ka na namumuhay sa condemnation, ikaw ay may biyayang package na natanggap mula nang mamatay si Kristo, nakasama niya ng binayaran, pinatawad na lahat ng iyong kasalanan. Kaya hindi ka na magbabalik-balik pa sa kasalanan. Amen? At hindi lang yun. Sa Kristyanismo katuruan, hindi ito malunok-lunok ng iba. At minsan, pinagbibintangan nila kapag ito tinuro mo, prosperity gospel yan. Nung mamatay si Kristo, naghihirap siya para yumaman ka. May Bible verse po yan. Hindi po ako nagsasinungaling. Doon po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sabi niya, pagamat siya'y mayaman, iniwanan niya ang langit, nagpakalukha siya upang tayong malukha ay yumaman. Alam niyo mga kapatid, nung binabasa ko to, kasi one of the rules of interpreting the Bible is interpret the text in literal meaning. Kapag niliteral mo yun, sabi doon, totoo naman nagpakahirap si Jesus. Pwede naman siyang mamatay. Mabuhay dito na hindi naman ganun kahirap. Tama ko ba? Pwede naman eh. Bakit kailangan naman magsagsaban? Pwede naman sa isang lying in. Na medyo aircon. Di ba? Bakit doon pa? Bakit wala siyang matirahan? Sabi niya, mga sunggubat may tirahan ako wala. Di ba? Tama ko ba? Bakit siya kailangan maghirap? Kasi dahil sa kanyang kahirapan, gusto niya yumaman ka. Of course, yun po ay holistic approach. Hindi lamang gusto ng Diyos na yumaman ka sa spiritual. Tama po ba? Gusto niya yumaman din ng bulsa. Totoo po yan. Wala akong kahalong kasinungalingan. Ano ang mabuting balita sa mahirap? Yumaman ka o maghirap ka? Sabi ng simula si Kristo mangaral sa Luke chapter 4, verse 16-17, naparito ako para ang mga hindi nakakita, makakita. Para yung mga nakakulong, lumaya. Para yung mga naghihirap ay guminhawa. Tama mo ba? Ano po ba? Mabuti balita po ba sa mahirap? Kaya ngayon, yung iba yung panganak ng mahirap, hindi mo na kasalanan. Pero yung mamamatay ka na, mahirap ka pa rin, kasalanan mo yan. Tama po ba? Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng karunungan, kaalaman. Ang tawag doon, kaya sabi sa Bible, huwag pakainin ang antayin na po ako sumagot. Bawal ho ang tamad sa Kristiyano. Hello, nandiyan na ba kayo? Bawal ho ang tamad. Kapag tatamad-tamad ka, at lalo mo sinisisi ang gobyerno, sinisisi mo lagi sinanay siya tatay, bakit ka nagkaganyan? Hindi dahil sa nagkaganyan ka, dahil sa kanila. Kaya nagkaganyan ka kasi pinili mo yan. Eh kung yung mga nasa Facebook nga, puto lang kami, nagtatrabaho, ikaw ba? Hello? Sabihin natin, bawal ang tamad. Nakalagay sa Bible, huwag pakainin ang dapat nagtatrabaho, nagsisikap. Kasi ang gusto ng Diyos, yumaman ka. Sabi nga pa natin sa Bible, gusto ng Diyos, yumaman ako. Kaya si Amen. Palapakan natin ka ng Panginoon. Hallelujah. Ayaw ng Diyos na maghirap ka. Kaya sasabihin, igagapang kita ka na. Pwede naman maglakad, pwede naman sumakay, ba't igagapang mo pa? Ang pangit na salitang gano'n, igagapang ko, aking anak. Alisin mo na, makalaya ka na doon. Nung tinanggap mo si Jesus, pinayaman ka na ng Diyos. Spiritually first, and then eventually it will manifest to your pocket. Can you say amen? Yun ang gusto ng Diyos. Rapa mo, blessed po yun. At hindi lang, yun nga yung pinagaling ka na sa iyong mga karamdaman. Ang kinin mo yun. Amin po ba? Ang kinin mo yun. But of course, mga kapatid, mayroong kanya-kanya tayong buhay. Maski si Pablo, sabi niya, pinag-pray niya ng ilang beses. Tama po ba? Pero sabi niya, sapat ang aking lakas, sapat ang aking mahina. Amen? It's only God knows why you are suffering from that kind of situation. Siya lang nakakaalam. Basta ang mahalaga, malalim ang pagkakilala mo dahil nakilala mo si Jesus, na si Jesus ang pag-asa sa buhay nito at sa buhay na darating. Palabangan po natin ang pagkakilala. Sabi sa amen. In Christ,
You receive forgiveness and you become alive, and you are no longer living in condemnation. In Christ, you are set free and no longer in the bondage of sin. In Christ, you receive victory and wrap up of package of blessing. Marami pang versikulo sana yan, kaya lang, wala na. Dami na po, wala usang oras ko. And in Christ, you have received power, authority, and eternal life. Are you in Christ? Do you know who Christ is? Do you know Him? Did you know Him very well? If you know Him very well, not according to the philosophy, not according to the ritual, or according to the rudiments, according to the tradition. If you want to know more about Jesus Christ, ito na yung panahon. Hindi na ho matindi ang pandemic. Magsimba ka, umatid ka sa mga fellowship. Maglaan ka ng panahon sa Bible study, kung may Bible study. At kapag uwi mo sa bahay, yung tinuro ni Pastor Lino, basahin mo ngayon, totoo ba yun? Pinalaya na tayo dala ni Kristo? Totoo ba yun? Ang dala ni Kristo Covenant ay mas mahirap sa lumang kasunduan? Totoo ba talagang may bagong kasunduan? Alamin mo, basahin mo ang Bible. Hindi ako nagsabi ng Bible. Christ came to set us free from the bondage of the law. And He brought us in the better covenant. And that covenant is by grace alone. Sa biyaya lang ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Lahat hanggang mo sa biyaya ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, kung tunay kang ikaw ay na kay Kristo, I believe, ikaw ay lalong lalalim, mas lalo kang magiging matatag, mas lalo kang magiging masigla, mainit, dahil kilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Amen? Can we say amen? Ano ang big idea ngayong umaga na isuntuanan? Kung ikaw ay na kay Jesus, pumanatag ka, i-enjoy mo ang buhay Kristiyano. Dahil ang pinakamainam ay hindi pa dumadating. Sabi nga ni Pastor Dan, the best is yet to come. And while we are living in this world, see to it that you enjoy the benefits of the cross and finished work of Jesus Christ. Amen? Enjoy mo yun. Enjoy natin. Maglingkod tayo sa Diyos. May kagalakan, may kasiglahan. Ang kinin natin lahat ng mga pangako ng Panginoon. Because in Christ, you already have the package of blessings. Tumayo po tayo sa biyaya ng Panginoon. Tayo manalangin. Hallelujah. Lord, maraming po salamat ngayong umaga.